Ito yung mga best value phone na mabibili natin ngayong 12/12 na sale at tiyak ako na hindi kayo mapapagalitan ng asawa nyo, lola nyo, ate kuya at tito-tita nyo. Kasi yung mga ibibigay kong phone sa inyo mura sa presyo pero panalo sa specs. So pinili ko talaga yung mga phones ito at tiyak ako natatagal to ng ilang taon. At meron na akong mga review ng mga best entry level mid-range na phones na pwede nyo mapanood sa channel natin. Pero dito sa video nito inimay ko talaga at pumili ako ng 1 hanggang 4 para hindi na kayo mahirapan kung anong bibili nyo this coming 12/12 na sales. At alam ko hanggang next year pwede pa tayong bumili dahil marami pang mga sales na darating. So umpisan natin sa budget level. Ito nasa 2,500 lang ang Tecno Spark Go 2. Naka 120Hz na refresh rate to sa ganyang presyo at masarap maglaro ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, pati na rin PUBG Mobile. As in talagang saligang 2,500 mo pwede kang maglaro ng mga ganyang games. At dito rin sa isang phone na budget level natin sa Itel CT100, napakaganda rin ng itsura nito at swak talagang maglaro dito. Nakatulad din siya ng Tecno Spark Go 2. So pwede rin tayong maglaro ng Mobile Legends dyan, Call of Duty Mobile, at nasubukan ko tong dalawang phone na to, walang lags, walang frame drops pagdating sa mga laro na to. Syempre hindi siya papalag sa mga highest graphical settings kasi nasa budget level lang tayo. At swak tong mga phones na to kung gusto mong pang regalo sa ganyang halaga sa mga inaanak mo o kahit sa mga lolo at lola mo. Palag talaga yung dalawang phones na to at hindi sasakit yung ulo ng pagbibigyan mo. So ito yung Tecno Spark Go 2 tsaka Itel CT100. So tapos na tayo sa best budget level phones, dito naman tayo sa best entry level. So ang pinili ko dito is the Tecno Slim. Napakaganda ng phone na to, para siyang iPhone Air. Naka AMOLED display with 144Hz na refresh rate, naka MediaTek Helio G200 at mabibili lang natin to ng mga 7,000 to 8,000 pesos. So napakaganda niyan at hindi na compromise yung battery nito dahil meron tayong 5,160 mAh capacity ng battery with 45 watts na fast charging. Pero kung gusto niyo ng mataas na battery tapos hindi naman naka AMOLED, pwede tayo sa Tecno POVA 7. So meron tayong MediaTek Helio G100 dito, 120Hz na refresh rate. Ayun nga lang, naka IPS display lang talaga. Pero yung battery malakas dahil meron tayong 7,000 mAh capacity ng battery at capable siya ng 45 watts na fast charging. Then kung gusto mo na may gaming trigger tapos palag din sa mga games natin, meron tayong Infinix GT30. Napakaganda ng phone na to, pwede sa mga shooting games, kahit sa Mobile Legends pwede rin siya. At umaabot rin tayo ng mga 90 to 120 FPS dito. Then yung presyo nito nasa 10,000 pesos lang. Pero ang pinaka-recommended ko sa mga entry level, actually hindi siya entry level, nasa mid-range na phone, pero yung presyo nito naglalaro sa 12,000 lang. Ang CMF Phone 2 Pro. Meron tayong 4K at 30 FPS pagdating sa video. Napakaganda ng operating system at palag na palag din sa gaming. So meron akong 10,000 to 12,000 pesos, mas magandang kunin na natin si CMF Phone 2 Pro. Napakaganda ng phone ito para sa value na ibibigay niya sa'yo, lalong lalo na sa camera, pati na rin sa mga photos natin at palag na palag din sa portrait mode. Then yan yung mga entry level natin. Ito naman yung mga best mid-range phones ko this year 2025. Napakaganda ng mga value na makukuha natin dito. Highly recommended ko sa inyo ang Tecno POVA 7 Ultra at malan natin yung phone yung itsura niya dahil dun sa LED back panel niya. Kung pagandaan lang talaga ng phone, ma-recommend ko sa inyo to. Naka AMOLED display with 144Hz na refresh rate din. Naka MediaTek Dimensity 315 na palag din sa gaming. Nasa 16,000 lang to kapag nagsisale. Maganda rin yung camera nito at stable din sa 4K at 60 FPS. At naka 4K 30 FPS din pagdating sa front facing camera. So goods din yung camera nito. Pero kung gusto mo na mas sulit talaga dyan sa Tecno POVA 7 Ultra, meron tayong Poco X7 Pro na makukuha lang natin ng 13,000 to 15,000. Magkakaroon tayo ng malakas na MediaTek Dimensity 8400 at meron din tong 4K at 60 FPS pagdating sa camera. Kung pasulitan lang talaga, okay na okay tong Poco X7 Pro. Imagine mo, palag sa camera, palag din sa gaming, lalong-lalo na sa Genshin Impact at hindi siya masyadong mainit. Sobrang lakas ng phone na to sa ganyang presyo. Pero kung gusto mo pa ng isang malakas, nasa 14 to 16,000 din ang Redmi Turbo 4 Pro. Yung battery ito nasa 7,500 capacity at maganda rin yung camera. Kung sanay kayo sa mga China ROM, highly recommended ko to para sa mga mid-range level. Then nakagandaan kasi dito, ito yung Poco F7 natin sa global at yung presyo nun nasa 21 to 22,000. Pero dito mabibili lang natin ngayon ng 13,000 to 17,000 at napakamura niyan para sa isang Snapdragon 8S Gen 4. At kung ayaw mo naman ng mga showy phones at gusto mo na same performance, mas lamang sa camera, highly recommended ko sa inyo ang iQOO Z10 Turbo. Naka Snapdragon 8S Gen 4 din to at yung battery naman nito is nasa 7,000 mAh capacity ng battery, pero mas mataas yung charging speed nito na nasa 120 watts. Then napakasulit din ng phone na to, nasa 16,000 lang din to at grabe rin talaga sa camera na palag din sa gaming at may bypass charging din tayo. So yan yung mga recommended ko na mga mid-range phones. Pero kung gusto mo na mas malakas pa sa mid-range at maganda yung build quality at flagship yung performance, ito yung mga recommended ko nga per mid-range sa inyo. Hindi lang sa performance, mataas din yung battery. So umpisa natin sa Poco F8 Pro. Mabibili natin to ng 25,000, naka Snapdragon 8 Elite at grabe rin sa games. Makakuha tayo ng alis na 120 FPS at maganda rin yung camera. Pero napaka
napaka-cute talaga ng size nito, maliit lang siya kumpara dun sa mga naka-Snapdragon 8 Elite na i-recommend ko sa inyo. Pero maasahan natin to sa performance, camera, build quality at naka-aluminum frame din to. Naka-sound by Bose din siya at maganda talaga yung tuning compare dun sa Harman Kardon at saka dun sa JBL. Kasi yung mga JBL tsaka Harman Kardon matining sa pandinig ko. Pero dito maayos talaga yung bass, tamang-tama yung treble at tamang-tama yung timpla talaga. At meron ditong eSIM support. Then kung ayaw nyo ng mga Xiaomi tsaka Poco at gusto nyo China phones din, pwede sa inyo ang OnePlus A6 tsaka OnePlus A60. So yung OnePlus A6 maganda rin siya sa gaming tsaka sa camera pati sa build quality, naka-aluminum frame din siya at mataas yung battery ng 7,800. Grabe talaga yan. Ayun nga lang, 4G lang tayo sa Globe tsaka Smart pero sa dito SIM naka 5G po tayo. Pero para sa akin malakas naman yung 4G sa paggamit ko. So maganda talaga tong OnePlus A6 na to, pero kung gusto nyo na mas malakas na battery, eto 8,300 mAh capacity ng battery, pinakamataas na battery na nakita ko sa isang phone. So ito yung OnePlus A60. Naka-Snapdragon 8 Gen 5 to, hindi ko pa siya na-review pero nakabili na ako. Sobrang lapit ko nang i-review sa inyo to, abangan nyo sa channel natin. At kung di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe kayo para makita natin yung review natin sa OnePlus A60. So mag-test tayo ng mga games dyan, check natin yung temperature syempre kung hindi siya mainit compare dun sa OnePlus A6 at sure naman ako na maganda rin yung camera nito. So abangan natin yan sa channel natin, subscribe lang kayo. Pero asahan natin sa dalawang phone na to, sulit yung pera nyo dito sa OnePlus A60 at dun sa OnePlus A6. At kung gusto nyo rin naman ng magandang camera, kunin nyo rin si iQOO Neo 11. Nasa 25,000 din to, maganda yung build quality, naka-aluminum frame at naka-Snapdragon 8 Elite sa performance. So alam nyo na kapag sinabing iQOO, palag na palag talaga sa camera yan tsaka sa gaming. Meron din tong bypass charging at naglalaro yung presyo nito ng 24,000 to 25,000. Napakasulit ng phone na to at maganda rin yung back panel na ginawa dito, kakaiba dun sa nakaraan, pero yung camera module same na same sa iQOO Neo 10. So highly recommended ko sa inyo ang iQOO Neo 11. Pero sa ganitong nag-sale talaga, ang pinakasulit talaga na number 1 ko dun sa mid-range na phone ko, ang iQOO Z10 Turbo Plus. Naka MediaTek Dimensity 9400 Plus. Grabe yung lamig dito sa thermal pagdating sa mga gaming at stable din yung camera nito ng 4K at 60fps. Yun nga lang, plastic frame lang siya pero makakabili naman tayo ng magandang case dyan. At bibilin mo rin yung phone na to dahil dun sa battery niya mataas talaga, nasa 8,000 mAh capacity ng battery. Imagine mo sa 19,000 to 20,000 mo makakuha tayo ng sulit na phone na ganito. Flagship level talaga yan na mataas pa yung battery. So halos na mga nabanggit ko sa inyo, maganda yung battery, mataas yung charging, palag din sa performance, hindi masyadong mainit sa games kahit na maglaro tayo sa Genshin Impact o kahit na ano pa yung mga highest graphical settings na games, kayang-kaya talaga sa mga upper mid-range na to. Dito naman tayo sa mga sulit na flagship level phones. Sobrang dami rin talaga ng mga flagship level like yung mga iPhone 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max at yung mga Vivo X300. So hindi ako naka-review, kulang sa budget talaga, pero ilalagay ko na lang yung mga link sa description box. Isama ko na rin yung mga Samsung devices. Pero ang highly recommended ko sa inyo ang Poco F8 Ultra dahil maganda rin yung camera nito na merong 5 times na optical zoom at maganda rin sa video na meron tayong 4K at 60fps. Stable po talaga. At ang pinakabago dito yung Snapdragon 8 Elite Gen 5 na palag din sa gaming. So alam nyo na kapag sinabing flagship level, talagang papalag yan sa gaming. Pero ang pinakamaganda sa phone na to, stylish po yung back panel niya at meron tayong 2.1 channel dito na meron tayong additional na speaker na sound by Bose. Actually ito, maganda talaga yung labas nito. First time ko makakita ng isang phone na magandang speaker na tamang-tama yung bass. Actually talagang malakas yung bass. So napakaganda ng phone na to para sa value niya. Nasa 34,000 lang to kapag nag-sale. Pero kung gusto mo talaga ng magandang camera talaga at flagship level pero mura lang, meron tayong iQOO 15. So naka Snapdragon 8 Elite Gen 5 din to. Meron tayong 4K 60fps at naka 7,000 mAh capacity ng battery with 200 watts of fast charging. So based sa mga review, maganda yung build quality, maganda yung camera at aasahan mo na maganda talaga yung value na makukuha natin sa dalawang phone na to ng iQOO 15 at Poco F8 Ultra. So yan yung mga best budget phone ko, mid-range na phone, upper mid-range na phone at flagship na phone. At yung mga hindi ko nabanggit sa inyo at nawawala dito, i-check nyo na lang yung description box natin tsaka link sa comment section at meron na akong mga review dyan ng mga entry level tsaka mid-range na phone. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gustong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.